kayong mga nanay, ay pinagkalooban ng Diyos. Nasa sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Habang nasa sa inyo yung mga sinapupunan, habang binubuo yung bata sa sinapupunan. Kayo napakahalaga kayo. So, kung ano dito sa kalupaan, ganun din sa kalangitan. Paano mo ngayon, tumawag ka ng tumawag sa Diyos ang direkta, pero ang nanay mo, hindi mo pinapansin, hindi mo ginagalang. Matutuwa ba ang Diyos mo? Samantalang kayong mga nanay ang kapartner ng Diyos para mag-create yung bata. Kayo ang katuwang ng Diyos, kayo ang co-create, kayo ang nag-supply lahat ng kasangkapan. Na kung wala kayo, saan kukuha ng Diyos? Saan kukuha ng Diyos ng mga materials para sa bata? Diba? Kaya naaawa ko sa mga nanay. Kaya nga, ang respeto sa nanay, yun ang dapat na mabuhay. At kapag ka nabuhay na, yung mga pagrespeto natin sa mga nanay, ganun man sa mga kababaihan, tignan nyo, imposibleng hindi masunod yung imposibleng hindi bigay ng Diyos yung kahilingan natin, kapayapaan sa bansa, kapayapaan sa mundo. Pangkalahatan. Kasi kayong mga nanay nasa inyo ang susi Nasa inyo ang susi ng kapayapaan. Hanggang di tinatanggap ng sanlibutan ang karunungan ng Diyos sa inyo sa sinapupunan, ang inyong kahalagahan, ang papel nyo sa mundo, hindi tinatanggap ng sanlibutan, mananatiling kahabag-habag ang lagay ng mundo ng mga tao. Sana nga sa lahat ng mga nanay nakakaintindi, nakaunawa. Parang sa panahon ngayon bro, parang mahirap talaga ipaliwanag sa lahat ng mga nanay. Mahirap tanggap. Mahirap tanggapin. Hindi na talaga. Kaya nga ito. Katulad na generation na. Kaya ito, pinabidyoan ko dahil ipopost ko ito dahil maraming hindi nakakaunawa. Hindi nila matanggap. Kaya nga ang sabi nga ni Father kahapon, tingnan mo ang mga mananampalataya, mga Katoliko. Ilang milyon ba ang mga Katoliko? Di ba? Ilang percent na lang tayo yung nagsisimba talaga. Kikita nyo, sabi niya, bawat misa, sabi na nagagawa ko, bilang lang yung mga kabataan. Mostly ang umaatin mga senior na. Hindi mo na maaano yung mga kabataan. Yun ngayon ang advocacy ko. Yung respeto sa mga ina at sa kababaihan. Alam mo, sa totoo lang, mas hanga ako sa Muslim sapagkat sila ay rumirespeto kay Mama Mary. Nasa sa kanila yung ika-4 na misteryo na tutupad nila. Pero tayong natuloy ng Katoliko, Kristiyano, hindi natin natutupad yung ika-4 na misteryo na luwalhati. Diba? Hindi natin matanggap Kasi nga, ang itinanim sa atin ay instrumento lang kayong mga nanay. Kaya, pag nabasag yung instrumento, nasira instrumento, wala na. Alam mo ito, tayo ngayon kasi, ang itinatanim sa atin ngayon, yung may buhay na walang hanggan. Alam mo, sa totoo lang, dahil sa katwiran ko, walang namatay at huling na buhay para magpaliwanag ng may langit. Hindi ko na inisip sa sarili ko, wala ngayon akong pakialam kung saan ako dali ng Diyos. Kung gusto niya ako ilagay sa langit, okay. Kung gusto niya ako ilagay sa piano, okay. Sa purgatorio, kasi wala okay naman tayong alam. Kung saan siya masaya, doon niya ako ilagay. Pero mas importante sa akin, yung mga kaluluwa ng mga nabubuhay at mga isisilang pa. Kasi, hahayaan ko ba yung mga kaluluwa ng mga isisilang pa na makakaranas ng mga gera, mga taghirap, mga pandemic? Nandiyan Yun ang ano ko, hindi ko inintindi yung kung saan ako gusto ilagay ng Diyos. Ang mas iniintindi ko, ang mas mahalaga sa akin, yung mga kaluluwa na nabubuhay, hindi yung kaluluwa ng mga namatay. Maski yung kaluluwa ko, wala akong pakialam kung saan gusto ilagay ng Diyos. Importante sa akin, yung kaluluwa ng mga nabubuhay pa at yung mga kaluluwa ng mga isisilang. Yun ang napaka-importante sa akin. Kasi sila ang magdurusa Kung halimbawa namatay na tayo, assuming nasa langit na tayo, gugustuhin nyo ba na
nakikita yung mga anak niyo naghihirap? Yung mga apo niyo naghihirap? Di ba hindi? So, bago niyo iwanan yung apo niyo, ihanda niyo muna siya. Na ganun ang sinisikap kong gawin. Ihanda na muna yung kaluluwa Sa ng mga panahon, nabubuhay. sa panahon Yes, ngayon, sir. bro, ang talagang nahihirapan So, ka ganun nga. mag-akay ng buhay ng kaluluwa ay yung mga patay na kaluluwa na dalhin mo sa harapan ng Panginoon Diyos. Ang hirap talaga. Sila'y patay na dapat buhayin. Pero nandun, ang konsentrasyon natin yung buhay na walang hanggan. Ano lang ba yung buhay na walang hanggan? Ang buhay na walang hanggan ay yung salita. Sapagkat ang salita ay Diyos at ang salita Ay Diyos. may kakatawang tao. Ang salita, yun lang ang may buhay na walang hanggan. Pwede kong ipaliwanag yan scientifically. Kung ano yung ipinaliwanag ko doon sa dito, yung creation ng sa Genesis 1 hanggang kay Eva at Adan, kaya ko din ipaliwanag yun na proven ng science at proven ng mga electronics and electrical engineer kung paano nagkatamang lupa ang salita. Yun nasa John 1:1. Pinaliwanag Sa ko na yun pasimula sa pa'y seminar. naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang Oo. salita ay Diyos. Oo. Kasama ng Diyos sa pasimula pa. Oo. Mula sa Kanya ang buhay at ang buhay sang ilaw ng sangkatauhan. Naging tao ang salita at siya'y nananahan sa piling natin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang ilaw natin. So, yun ang pagkakaunawa, yun ang pinaunawa sa atin. Mm-mm. Pero, scientifically, hindi ganun. Mm. O, explain mo nga sa akin kung paano nagkatawang lupa, kung paano si Jesus, Mm-mm. yung salita. Samantala kung pwede kong ipaliwanag ito, detalyado by science, gamit ang science, gamit ang electronics and electrical engineering subject Mm. courses. Pwede ko ipaliwanag yan. Siguro sa ibang Kasi pagkakataon. papakat. Yun ang rosaryo. Yun ang ibig kong maunawaan ng ano. Kasi hindi natin matularan ang nilalaman ng rosaryo. Kasi hindi natin naintindihan. O ngayon, paano ngayon natin ma-obtain yung mga pinangako ng rosaryo? Diba? Paano natin ma-obtain? Ano lang, So katulad sa atin, narito na tayo nagbalik loob sa Panginoon. Kumbaga, tayo lang talagang mga nanay yung nakakaunawa at naunawa natin yung ginagawa natin ng Santo So, Rosario. ganun nga. Pero yung mga bago, wala. Kaya, Tama lang sa kanila magro-rosary. Oo, kaya dapat malaman talaga kung bakit tayo nagro-rosary. Kung para saan yung rosary. At yung rosaries na, ulitin ko sa inyo, ang pag-rosaryo ay hain lamang. Ang Diyos ay Espiritu, walang laman, walang buto, walang tenga para madinig yung dinadasal natin, at walang mata para makita yung ginagawa natin pag-ayo. Wala. Ano lang ang nagiging komunikasyon? Kung bakit nalalaman ng Diyos yung mga ginagawa natin. Kasi ang Diyos ay mayroon damdamin din. Natulad natin, may damdamin tayo, nahahalata natin ang ating kapwa. Kung tayo ay, kung siya nagsasabi ng totoo, kung tayo ay binobola lang. So, ganun din ang Diyos. Walang nagtatago sa Kanya. Dahil tayo ay kawangis ng Kanyang anyo, ganun din siya, nahahalata ng Diyos, nadarama ng Diyos yung ating kalooban, kung tayo ba ay buong puso nagsasakripisyo o nagmamahal sa ating ina at sa ating kapwa. So, Yun lang. dito, sa parte na yon, walang iglesia, walang katoliko, walang Muslim, pare-pareho tayo. Ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban natin ang nadarama ng Diyos. Kasi ang mga sekta, ang religion, ay guide lamang. Pero magtataka ka at maguguluhan ka kung sino pa yung nag-guide sa iyo, siya pang lalo pang naglulugmok sa iyo. Dahil hindi mo naintindihan eh. Lalong-lalo na nga yung ibig natin maligtas yung kaluluwa natin. Yan ang masakit para sa atin eh. Meron tayong selfish tayo nun eh. Pagka yung kaluluwa lang natin na ibig magkaroon ng kabilang buhay, ng Buhay na walang hanggan. Ako, hindi ko na naisip yun. Sa puno natutunan ko to, hindi ko na inisip yun.
kung meron man akong buhay na walang hanggan, ang mas mahalaga sa akin, makilala ang Mama Mary, makilala ang mga ina. Mm. Na malaman ng ating kapwa, malaman ng lahat ng tao, yung papel ng isang ina, kung gaano kadakila ang isang nanay, kung paano pinahalagaan ang Diyos ng isang nanay. Ganun. Yun ang ano ko, yun lang ang advocacy ako sa buhay ngayon. Ako, balibasa byudo na, parang nadarama ko ngayon, kung parang naging isang ina. Sapagkat siyempre, bago umalis yung anak mo, kinakailangan, pag-ayos mo muna lalo na yung mga anak ko, binata. Para nanay tatay ka na sa Nanay, pamilya tatay mo. ako. So, kung ano yung nadarama nyo, nadama nyo, para nadadama ko din. Oo. Kaya naman ito, naiimot ako pagkatungkol tungkol sa isang ina, ang topic ko kasi. Si nanay mo, Kasi, nalala mo. Nadarama ko yun. Kasi isa pa, yung pagmamahal ko sa nanay ko noon, hindi pa pala complete, yung kulang pa pala yun. Alam ko, mahal Lahat ko naman na. tayo. So, Lahat naman tayo nakita ay ko, kulang. At nakita ko Lalo sa na kanila, ako. Kulang talaga. Dahil hindi naman ako lumaki sa nanay ko, sa lola ko. Yun. Tapos Kaya- namatay yung lola ko, hindi ko Kaya ngayon, nadalaw. Kaya ngayon sana, hihilingin ko sa inyo, 10% lamang nito ang hinihilang ko sa inyo. 10% ng kinita nyo sa akin, maaari ibigay nyo sa iba. Yes. Para malaman ng mga inaakyatan nyo kung ano talaga ang layo ninyo. Hindi ng Diyos. Kasi Para ito sa nga inyo. ito, Mama Mary, tagapamagitan. So, ang tagapamagitan natin si Mama Mary, walang iba kundi kayong mga nanay, kayong mga babae. Opo. Sapagkat yung pagmamahal namin sa inyo, yung pagpapahalaga namin sa inyo, yun ang magiging yun ang magdadala sa amin sa Diyos. Oo. Yun ang magdadala sa amin sa Panginoong Jesucristo. Hindi naman tulad ng lalaki katulad mo, napahalagahan ng mga babae. Oo. Ngayon din eh. Oo. Wala na silang ano. So, banda wala kasi sa kanila eh. nakakahanap sila ng iba. Oo. Yun ang... Kasi ang mahalaga lang sa kanila kasi lalo ng mga lalaki ngayon, Oo. yung sex. Yun na. Yun lang. Wala nang paggalang sa babae. Kaya nga, yun ang kinakailangan eh. Yung paggalang sa babae, yun ang kailangan natin lahat ngayon. Kasi nandun yung susi ng kapayapaan ng mundo eh. Kapayapaan ng bansa eh. Pero maraming klaseng babae, maraming klaseng nanay ah. Sa isang pagkakataon, kung magkakaano tayo, yung lahat ng klase ng nanay, ibibigay ko sa inyo. Sige. Kasi, hindi lang kayong mga nanay, meron pa ibang nanay na dapat nyo malaman. Wala nga, hindi nga bumalik si Linlin. Sige, okay.